Mia, kailan pa sisimulan ang operasyon nitong LTO Mobile Command Center at ano-ano yung mga serbisyo yung maaari nilang maipaglingkod sa mga motorista? Magandang tanghali, Aga. Bukas sisimulan na ng Land Transportation Office na i-deploy sa SLEX yung isa sa kanilang mobile command center bilang monitoring na rin lalo na sa mga babiyahe ng mga commuter, gayon din sa mga paroot parito ng mga sasakyan dahil dito sa inaasahan ngang holiday rush. Ayon kay Land Transportation Office Chief ASEC Marcus Lacanilaw, sakaling makakita ang publiko ng violation, road rage, mga paglabag at iba pang insidente sa kalsada, maaaring lumapit sa Mobile Command Center ng ahensya. Magsisilbing extension ito ng Central Office ng LTO sa mismong kalsada paraan upang mailapit sa publiko ang opisina ng LTO. Magiging tulong din ito upang mas mabilis at real-time na mamonitor ang lahat ng insidente sa kalsada, lalo na sa inaasahang exodus. So lahat ng data, lahat ng kailangan nilang support, kasi may mga camera yan. AI-based din yung camera na nakalagay doon. So ma-identify yung identification ng sasakyan, kung yun ba yung tamang plaka niya, yun yung tamang kulay niya na tumatakbo sa kalye. Dalawang mobile command center ang ide-deploy ng ahensya. Ipupwesto ito sa NLEX at SLEX. Magpa-function 24/7 na tatagal hanggang January 4 pagkatapos ng pagpapalit ng taon, pagkabalik ng lahat ng mga umuwi galing probinsya. Binanggit din ng opisyal na nagkaroon na ng testing noong November 30 sa Mobile Command Center at nakita na mas epektibo nilang namomonitor ang lahat ng sasakyan na lumalabag lalo na sa may mga kambal plaka at iba pang issue. Aga, uunahin muna bukas yung SLEX na ma-deployan itong command center at inaasahan na sa susunod na linggo yung gawin naman ng sa NLEX dahil paparating na itong isa pang mobile command center ng LTO. Kaya sa simula bukas hanggang sa mga susunod na araw, inaasahan na mararamdaman na ng publiko at makikita na nila itong command center ng ahensya. At yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo.